binibigay yun sa'yo the way you behave. Siguro may ginawa ka, kaya you deserve that. Pwede rin namang hindi behavior. Pwedeng qualities mo na talaga. Okay? Ano yung qualities? Halimbawa, ikaw ay tapat sa iyong mga mahal sa buhay. Dahil yung quality mo, your personality mo, that you are very loving, you are very faithful sa mga mahal mo sa buhay, then, you deserve to be surprised. You deserve para i-ano kanila, bigyan kanila ng gifts. Di ba? Nakikita natin, yung word na deserve, pwedeng behavior ginawa mo or pwedeng taglay mo na talaga. Kaya you deserve that. Ngayon, nagpapasalamat po kay Lord kasi natapos po natin yung characters of our God, di ba? So ngayon, pagkausapang deserve ni Lord ang the best, hindi na kailangan patunayan pa ni Lord na deserve niya ng the best sa behavior niya. Hindi natin pwedeng sabihin na, pinagpala ako ni Lord, ay talagang deserve niya na maglingkod ako sa Kanya. Hindi. Qualities pa lang ni Lord, wala pa siyang ginagawa, yung characters pa lang niya. Isang character pa nga lang eh. The Lord is sovereign, He is in control, yun yung isa sa qualities niya. Deserve na niya kagad ng ating mga papuri, ng ating mga pananampalataya. Amen? So yun po yung introduction natin, no? The qualities or behavior, kaya deserve mo yan. So ngayon, next. Dahil dyan, eto po yung mga verses, no? Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. No? Dito nagpapakita that all of these adjectives na ito, He deserves it all. Okay? Kung isa-sum up po natin lahat ng yan, iisa lang naman yan eh, papuri, praise. All of these amazing praises, patungo po sa Panginoon, He deserves it. Next. Ito naman sa Revelation, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever. The 24 elders fall down before Him, nakaluhod, who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they were created and have their being. So makikita natin, no? Sa trono to ng Panginoon nangyayari sa Revelation. Deserve daw ng Lord ng glory, deserve ng Lord ng honor at pasasalamat. Amen? So ngayon, dahil nakikita po natin yung mga verses na ito po yung mapapatunayan natin na katotohanan. Very strong foundation, hindi lang sa preaching na ito, kundi sa buhay po natin. Strong foundation, ito yon. Therefore, all praise belongs solely. Ano ibig sabihin ng solely? Tangi. Only. All praise belongs solely to the Lord's name. It is absolute and non-negotiable. Pag sinabi mong non-negotiable, wala nang pag-aatubili. Hindi na pwedeng meron pang isang deserve niya ng glory, meron pang isang deserve niya ng honor. Wala na po. No, nag-gets po natin, pag non-negotiable, tanging ang Diyos lang ang deserve ng lahat ng papuri, ng amazing things na sinasabi natin sa Kanya. Kaya, ito yung bottom line dyan. There is none like you. Yung kinanta po natin, inawit po natin kanina ay Tagalog version ng kantang, There is none like you. Walang kagaya mo. Walang katulad mo. Amen? So yun pa lang, very strong foundation. Kung walang kagaya si Lord sa buhay mo, then deserve niya ng lahat ng honor, lahat ng ating papuri sa kanyang pangalan. Amen? Amen. Next.
So ngayon, eto po. Di ba po, Malakay 1 tayo nung nakaraang linggo? Ngayon po mga kapatid, itutuloy-tuloy po natin ang Book of Malakay. No? Ito talaga yung revelation ng Panginoon sa akin. And mga kapatid, ako'y una nang tinamaan. Una ko nang iniiyak ito sa Panginoon bago ko po sa inyo ma-deliver netong buong week na ito. So ngayon, scripture natin, Malakay 1:6-14. Kasi nung nakaraang linggo, Malakay verse 1-5. Ngayon po, 6-14 po tayo. Ano po yung content? Ano yung nilalaman ng Malakay 6-14? The Lord is rebuking the temple priests. Yun po nire-rebuke ni Lord. Pinagsasabihan, kinokorek ang mga pari sa templo. Next. Kasi ito po yun. Ano po yung Old Testament priesthood? Kasi may mga pari Di ba? May mga pari sa templo noong Old Testament. Ngayon, unang-una po na requirement para maging pari ka, kailangan nasa angkan ka ni Levi. Okay? 12 tribes po ang Israel. Isa lamang sa angkan na yon, angkan ni Levi. Pag hindi ka angkan ni Levi, hindi ka Levites, hindi ka pwedeng magpare. So ngayon, kung ikaw ang angkan ni Levi, ito yung mga responsibility ng mga pare. Offering sacrifices. Okay? Ang mga pari po nung time na to, dahil nagtatrabaho sila sa templo, hindi po pwedeng mag-alay ang mga tao nang sila lang sa templo. Marami pong uri ng offering or sacrifices na matatagpuan sa Old Testament. Nawa po, kasi hindi kasya ang oras natin, matakil yan. Iba't ibang uri ng sacrifices. Meron pong burnt offering, meron pong sin offering, meron pong guilt offering, grain offering, peace offering, napakarami po ng kinds of offering. Pero po, lahat po ng uri ng offerings na iyon, dadalhin ng tao sa pare. At yung pari po, yung mag-aalay sa Diyos. Nagets natin? Hindi po pwede mag-alay ang tao mismo patungo sa Diyos. So sila po yung responsible sa pag-offer ng sacrifice. Pangalawa, acting as mediators, no? Mediators, tagapamagitan, no? Kaya yung mga pari po nung time na to, they are the one, no? Na nakikiusap sa Panginoon. Halimbawa, meron pong sin offering ang taong ito sa Diyos. Iaalay po ng taong ito yung sin offering niya sa pare at yung pare, yung magiging tagapamagitan niya sa Diyos. Nag-gets mo natin, mediator. Kaya makita natin yung idea na to, nakikita pa rin sa kabila. Bakit nakikita sa kabila? Hindi ba kayo, wala pa kayo kakayanang mag-pray sa inyong mga sarili? Ba't kailangan pang magpa-pray kayo kay magpakumpisal pa kay Father? Diba? Yes, ang ano kasi nila doon, ang balik nila doon is yung James 5:16. Confess your sins to each other and pray for each other. Nung makita naman natin, ikaw confess mo kay Father, yung ganon. Pero po kasi, mali yung idea na ganito. Iniisip kasi ng kabila is, I can't pray to God. Therefore, magpapapray ako kay Father. Hindi po. No? Tayo po, ang tinuturo ng Bible, dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, may access na po tayo kay Lord Yahweh. Okay? Dahil nag-mediate na po ang ating Panginoong Yesus kay Lord Yahweh, kayang-kaya na po natin mag-pray diretso kay Lord. And then yung confessing to your brothers and sisters, it's up to your conviction na. Okay? Next po natin. Ito naman, maintaining the temple and performing rituals for worship. Minemaintain nila yung kalinisan, yung purity, minemaintain din nila yung mga kinds of offering. Okay? Kasi po hindi ko po nasabi, wait lang. Ang offering po na dapat in-offer ng tao, wala pong depekto. Healthy. At may iba pong uri ng offering, kagaya ng burnt offering, kailangan lalaki lang na hayop ang iaalay. Napaka-stricto ng guidelines po sa offering. Pagka may sakit yan,
Pagka pilay yan, pagka hindi kompleto yung katawan niyan, meron siyang disabilities, hindi mo pwedeng ialay yan sa Diyos. Okay? Halimbawa, sabi ng tao, hala, wala na akong hayop. Ito na lang talaga kaso may sakit to eh. O pag-alay niya sa priest, yung priest hindi niya tatanggapin yan. Okay? Ganun po yung responsibilidad ng priest. Kasi pag tinanggap yan ng priest, kasalanan nilang dalawa. Okay? And lastly, teaching the law of Moses. Kaya yun po makita natin sa mga sinagoga, merong readings ng scroll. Doon nire-read yung Pentateuch, yung 5 books of Moses. So yun. Nakita na po natin yung priesthood. Ayun po yung mga responsibilidad ng priest. Ito po yung problema. Ano makita na yung problema sa Malakay 6:14? Ito po. Yung priest, they allowed people's defective offerings to be offered at the altar. Inalaw nila. Okay? Kasi po, pwedeng magpumilit ang tao. O ito, iaalay ko to kaso may depekto. Pwede pong magpumilit yung tao, pero kung may paninindigan ang pare sa kung ano ang tama at gusto ng Panginoon, hindi po niya iaalaw yan, hindi po niya tatanggapin yan. Okay, nag-gets mo natin? Hindi po pwedeng ikompromiso ng priest yung kanyang duty. Na dapat yung i-offer niya lang ay yung mga healthy na offering. Kaso nga lang, inalaw nila. Di ba? May sakit, o sige, akin na yan. May sakit, o sige, alay na natin yan. Nagets mo natin? Ganon ang nangyayari sa time ni Malakay. Offer na lang sila ng offer ng low quality na offering. Natatamaan na po ba tayo? Mamaya po, matatadad tayo ng Panginoon. Why did it lead to that? Bakit ba kasi nangyaring ganon? Di ba? In the first place, okay naman ang Israel eh. Di ba? Like, talagang stricto. Pagka may depekto, hindi yan tanggap. Pero ano nangyari? They allowed. Ang dami po, karamihan, gano'n na yung nangyari. Nag-offer ng defect. Ano ang nangyari? Why did it lead to that? Next. Ito po yun. They have lost giving honor to the Lord. Showing no respect. Kala po natin ang simple lang ng reason. Pero napakalala po. Kaya po pinaumpisahan natin yung introduction ng deserve an honor. Kung deserve ni Lord ng honor, nawala na po ang pagbibigay nila ng honor sa ating Panginoon. Yun po yung reason bakit nag-aalay na lang sila ng low quality offerings. Kasi wala na po silang respeto sa ating Panginoon. Okay, that is the problem. Next. Okay, eto na po. Rebuke po ito ni Lord. Fasten your seatbelt. Atin pong babasahin. Sabi ni Lord Yahweh, a son honors his father, and a slave honors his master. If I am a father, where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me? Says the Lord Almighty. It is you, priests, who show contempt. Ano po yung contempt sa Tagalog? Nilapastangan nyo ang pangalan ko. But you ask, how have we shown contempt for your name? Diba? Ang lakas ng arrogant ng mga taong ito. Diba? Tinatanong pa nila, paano po namin nalapastangan ang pangalan nyo? As if hindi po sila aware na ginagawa nila ay kalapas-lapastangan talaga sa Panginoon. They are not aware of it. Grabe, no? Next. You have shown contempt by offering defiled sacrifices on my altar. Yun na po. Nilalapastangan niyo yung pangalan ko pag nag-offer kayo ng defiled, marurumi, low quality, may sakit na offering sa altar ko. Then you ask, how have we defiled the sacrifices? O, di ba? Grabe. Tanong pa rin sila ng tanong, paano po namin narumihan yung pag-aalay sa inyo? Paano po namin narumihan? Are you not aware? Di ba yun yung tanong, hindi pa kayo aware sa ginagawa nyo? You defile them by saying, the altar of the Lord deserves no respect. Ayun na po, nakikita natin yung core ng problema.
Wala na po silang respeto, wala na po silang honor kay Lord. Kaya, offer na lang ng offer kahit marumi ang mga offering nila. Next. When you give, ito na yun, no? When you give blind animals as sacrifices, isn't that wrong? And isn't it wrong to offer animals that are crippled, pilay, and diseased, may sakit? Try giving gifts like that to your governor and see how pleased he is, says the Lord of Heaven's armies. Ito po yung first time na makikita kong sarcastic ang Panginoon. Yung sarcasm po, nag-appear na rin pala talaga noon pa man. At si Lord na nagsalita, sabi ni Lord, sige, bigay niyo sa governor ninyo, tignan niyo kung gaano siya ka-pleased. That is sarcasm. Go ahead, beg God to be more merciful to you. But when you bring that kind of offering, why should He show you any favor at all? As the Lords of Heaven's armies, di ba? Paano kayo papaboran ng Panginoon? Paano kayo be-bless ng Lord kung ganyan ang mga offering ninyo? Diba? Mga bulag, mga pilay, may mga sakit. Ganun po ang nararamdaman ng Lord. Next. How I wish one of you would shut the temple doors so that these worthless sacrifices, worthless, sabi ni Lord, walang kwenta, could not be offered. I am not pleased with you, says the Lord of Heaven's armies, and I will not accept your offerings. Pwede pong sabihin ng Lord kung mababaw-babaw pa eh. Sasabihin ni Lord, tigilan nyo yung pag-offer ng maling offering. Yun po yung mababaw, di ba? Yun naman po talaga yung problema eh. Tigilan nyo yung pag-offer ng maling offering. Pero, grabe po ka-bold ang word ni Lord na sinasabi niyang, hindi na matigil yung pag-offer nyo ng mali, better pa, isara na natin ang templo. Grabe po, no? Yun na yung naisip ni Lord na paraan. Isarado na natin ang templo. Wala ng templo. The temple is very important to the Lord. Pero that is His desire na. Sarado na natin ang templo. Kung ganyan lang din naman. I am not pleased. Walang kwenta ang mga offering ninyo. Next. Okay, the proper offering. Ano po ba yung proper offering? Okay, under the Mosaic law, kay Moses, sacrifices had to meet specific standards to be acceptable to God. May standard para tanggapin ni Lord. This included offerings like, unblemished. Talagang unblemished, walang bahid ng anumang karumihan, anumang sakit. First fruits. Minsan po yung first fruit, inaalay. Halimbawa, meron kang tupa. Nanganak yung tupa mo. Yung tupa, yung panganay na anak, pagka lumaki-laki na yan, iaalay mo yan sa Panginoon. And then, lastly, yung heart of worship. Kasi po pwedeng ganito eh. Pwede kayo mag-alay ng talagang healthy, right offering. Pero yung attitude of giving ninyo, labag naman sa kalooban ninyo. Wala rin yan sa Panginoon. Nagets mo natin? So ngayon, yung pag-aalay, pwede nating malink yan sa kamay eh. Yung kamay mo yung nag-aalay eh. Pero po, makikita natin, yung offering is not by the hand, but by the heart. Okay? Yung attitude ng heart mo, yung magde-define kung anong klaseng offering yung inihahandog mo sa Panginoon. Kung meron kang puot sa iyong sarili, kung meron kang mga evilness sa inyong sarili, maapektuhan po niyan yung worship natin sa Panginoon. This is the proper offerings na ninanais po ng Panginoon. Number 1 pa lang di ba? Number 1 pa lang, sablay na. Kaya therefore, next po natin, they failed. Yung mga temple priests, they failed. They failed, okay? Kasi po makita natin sa verse, di ba? Verse 6, kinakausap talaga ni Lord yung mga pare. Pero po mga kapatid, mamaya makikita natin sa bandang dulo, hindi lang ang priest ang may kasalanan, kundi pati ang mga tao. Okay? Pati yung mga tao, kasi sila yung nagdadala ng offering eh. Fault nila yon na nagdadala sila ng offering na may depekto. And fault din ng pare na iaalaw nila
na may alay yun sa Panginoon. So ngayon, day filled po. Next. Okay. Pero po mga kapatid, eto na, nasa body na po tayo ng preaching na ito. Ito pong Malakay 6:6-14 ay representasyon din ng atin pong offering sa Panginoon ngayon. Minsan po kasi nasanay na po tayo na yung mga offering po natin hindi na the best sa Panginoon. Nag-aalay na po tayo ng tinataguriang pwede na yan. Yung oras ko kay Lord, 15 minutes, pwede na yan. Yung pagpe-pray ko kay Lord, 5 minutes, pwede na yan. Diba? Yung mga tao sa paligid ko, pinipili ko kung sino yung gagawa ko na mabuti, pwede na yan. Yung mga hindi, ayaw ko niyan. Mga kapatid, nung ito po'y binabasa ko, talagang sobrang nakakapanlumo. Nakapanlumo sa puso ng Panginoon. Na, ito ako deserve ko ng honor. No, parang hindi po dapat pinapalimos ng Lord yung honor Kasi, quality na yun. Di ba? Kahit may magbigay man sa Kanya, mag-worship, mag-praise man sa Kanya, hindi na yung nakakadagdag ng Kanyang kadakilaan. He deserves it, meron man o walang magbigay, magsabi nun sa Kanya. So ngayon, ano po nangyari tuloy? Lumalabas na yung non-negotiable, naging negotiable. Tuloy sinasabi ni Lord, hindi na nga dapat natin ito pinag-uusapan Diyos ako Tapos bakit kailangan kong hingiin yung honor ninyo? 'Di ba? So ngayon mga kapatid, gusto ko pong ma-build up sa atin bawat isa na kapag kay Lord, the best po dapat palagi. Amen? Huwag po tayo magsesettle lang sa pwede na yan. Huwag po tayo magsesettle sa ito na lang nakayanan ko Di ba? Ito na lang talaga. Di ba? Pero pagka kay Lord, we must desire to give Him all sa Kanya. So ngayon, yung mga priest po dito, sila yung nire-rebuke ni Lord. Pero po mga kapatid, tayo pong lahat nire-rebuke ni Lord sa message ngayon. Tayo pong lahat. No? Kasi po, sabi ni Pedro sa New Testament, we are chosen nation, royal priesthood. So lahat po tayo parte ng priesthood ng Panginoon. Okay? Hindi lang yung mga pari ng Malakay, tayo rin po royal priesthood. Ngayon, bago po tayo makarating sa royal priesthood, isa-isahin po muna natin. Kasi nakita po natin kanina, Old Testament priesthood. Di ba? In-explain ko po, Old Testament priesthood. Ito naman, Lord Jesus as the fulfillment of the priesthood. Ayun. So ngayon, Lord Jesus Christ is referred to as the ultimate high priest. Kasi po doon po sa Old Testament, meron pong mga high priest. Merong priest at merong high priest. Yung high priest, sila lamang yung makakapasok dun sa holy of the most holy place. Diba? At yun po, isa sa mga ginagawa nila doon is yung annual sacrifice, annual offering. Diba sabi ko po, maraming uri ng offering. Isa po doon yung annual. Ano po pag sa sinabing annual? Once a year. Once a year nag-aalay sila sa Holy of the Most Holy. High priest lang ang may kakayahan na pumasok doon. Kasi kung hindi ka high priest, mamamatay ka, hindi mo makakaya yung holiness ng Lord. So ngayon, paano po nag-act si Lord Jesus bilang high priest sa atin? Di ba po kasi sa Holy of the Most Holy, meron pong kortina. May kortina po dyan na naghahati. Na sinasabing, ito yung Holy of the Most Holy at ito yung holy lamang. Ano po ginawa ng Panginoong Hesus? Nung naipako si Lord sa krus ng Kalbaryo, makikita po natin, napunit ang kortina. Ano po sinisignify nun? Okay? Sa Hebrews 10 po yan
para malinaw po, babasahin ko po. Hebrews 10, about kurtina. Ayun, Hebrews 10. Sabi diyan, ayun. Sabi diyan, and so dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place. Kaya na po nating pumasok sa most holy place na high priest lang ang gumagawa. Because of the blood of Lord Jesus, by His death, Lord Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Amen? And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty conscience have been sprinkled with the Lord Jesus Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Malinaw po sa sinasabi ng Hebrews, dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus, napunit yung tela, yung kortina na naghahati sa holy and the most holy place. Ano po significance nun? Kaya na po nating makalapit sa Panginoong Ama na pinakadakila, pinakabanal sa lahat. Dahil hindi na yung karumihan natin ang tinitignan ng Diyos, kundi ang righteousness ng ating Panginoong Hesus. His blood are now covering us. Kaya we are now boldly coming to Him in prayer. Diba? His sacrifice on the cross replaced the need for an animal sacrifices. O, diba? Kasi po, ang dami-daming sacrifices, offerings eh. Talaga yung mga 10 to 11 types po ng offerings yun sa Old Testament. Pero po, makita natin, lalong-lalo na po yung, yung sin offering. Okay? Hindi na po nire-require ngayon sa atin po, lalo mga hintil, na tayo mag-sacrifice ng animal. Paano yan? Pag nagkasala ka ngayon, kailangan mo mag-offer ng healthy na baka. Isang buong baka, magkano yun? Magkano kaya yun, di ba? Paano kung wala kang ganun? Yari ka. Baka mamatay ka na sa kasalanan mo. Laki po nating pasasalamat, laki po nating pinaburan ng Panginoon kasi siya na yun eh. Di ba? Yung sacrifice ng kanyang sarili, once and for all na yun, hindi mo na kailangang gawin pa iyon. Di ba? Eh paano pa yan? Sabihin natin, nakabili ka ng baka, ang mahal-mahal. O magbubuk ka ng flight, papunta sa Israel, punta ka sa templo, kasama yung baka. Napaka-hassle. Diba? Ganun po tayo pinaburan ng Panginoon by the grace. Ganun po natin makikita yung pagiging hintil po natin. Grabe tayo binigyan ng biyaya ng Lord. And lastly, serves as the mediator between God and humanity. Kaya yun na po yun. No? Kaya nga po tayo nananalangin ng in the name of Lord Jesus Christ. Kasi when you are praying, hindi ka makaka-access sa Panginoong Ama kung hindi sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. And by declaring na ikaw ay tapat na, ikaw ay matuwid na sa kanyang harapan. The name of the Lord Jesus Christ, Amen. Kaya po tayo nagaganon. Next. So ngayon, ito po, the royal priesthood. No? Peter writes to believers, sabi ni Peter, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. This means that all believers in Christ, Lord Jesus Christ, are considered part of a spiritual priesthood. Lahat po tayo dito, kasama po tayo, lahat ng Kristiyano, kasama po sa priesthood ng Panginoon. Okay? Next. Lahat po ng Kristiyano kasama, pero ito po, ministers in the church today. While all Christians, parte ng priesthood, certain individuals are called to specific ministries, such as pastors, elders, deacons, and tayo po, mga lingkod ng Panginoon who are in the ministry. Ano po yung mga kailangan gawin? Lead the church in worship.
and teaching. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang offering sa Panginoon ay worship natin sa Kanya? Amen? Hindi lamang po nakapaloob sa music ang worship. Baka po ganun pa kasi naisip natin, tagal-tagal na. Yung worship po, hindi lang sa music yan, hindi lang praise and worship yan. Ang worship po is offering natin sa Panginoon. How is the kind of offering na in-offer natin kay Lord? So yun po yung ginagawa ng mga ministers natin. Sila yung nagli-lead sa church in worship and teaching. Pangalawa, shepherd the congregation. Di ba? Inaalagaan, nino-nurture ang bawat miyembro ng simbahan. And lastly, equip believers to grow in their faith. Di ba? Na inaalagaan mo din, disciple mo, nang sa gayon lumago sila. So ngayon, ano po yun mga kapatid? Sa Malakay po, nag-offer sila ng low quality na offering. Pero tayo po, kamusta ang offering, ang worship natin sa Panginoon, mga ministers, mga people, mga Kristiyano ngayon sa simbahan? Are we offering to the Lord the best of our portions? Or are we offering the spare of our portions na lang? Diba? Tira-tira na lamang. Baka kaning baboy na lang naaalay natin sa Panginoon. Kung deserve po niya ng honor, ibigay po natin yung nararapat sa Kanya. Diba? Ito po. All of us, we are struggling. Amen? Nag-struggle tayo. Natetempt po tayo. Amen? Given na yon. Sabi ni Lord, in this world you will have tribulations of any kinds. And the temptation, sabi ni Paul, and the temptation that you are experiencing now is nothing compared sa mga naranasan na ng mga kapatiran natin all over the world. Pero po mga kapatid, nakakalungkot lang po, no? Nakakalungkot na naglilingkod ka na kay Lord, pero yung isang paa mo nasa kasalanan pa rin. Tapos tatayo sa unahan, magpapagamit kay Lord, sa paglilingkod kay Lord. Ano po yung attitude na masasabi ni Lord sa atin? Na kahindik-hindik po yung sinabi ni Lord, di ba? Walang kwenta. Hindi ko yan tatanggapin. Note po, we are living under grace. Pero hindi po natin dapat inaabuso yung grace na yun ng Lord. Tuwing Sunday, nasa church ka. Tuwing Sunday, eto, worship to. Pero weekdays ko, akin to, kasalanan to. Ang hirap pong mamuhay bilang Kristiyano, bilang lingkod ni Lord, na hati ang puso. Amen? Ayaw po ni Lord yun. Ano po yun? Ano po yun? Better pa na i-shutdown nyo na yung templo. Better pa na isara nyo na yung church kung ganyan din naman ang offering na matatanggap ko. Wow. Kaya po nung binabasa ko ito, nakakaiyak. Sarado na natin yung church. Kung ganito lang din naman, wag na. Note, we are living under the grace of the Lord. Kasi po ganito yan eh. No? Ganito yan. Ayaw po ng Diyos na hindi ka genuine na anak niya. Ayaw po ng Diyos na nakikita niyang, anak, wala bang talab, wala bang epekto yung pagmamahal ko sa'yo? Kasi yung pagmamahal ko sa'yo, sa sobrang tindi niyan, you will be transformed automatically. Amen? Kasi po minsan tayo, yung love ni Lord, yung grace ni Lord, sa sobrang nag-uumapaw, talagang inaabuso na natin. Hindi eh. Sa sobrang nag-uumapaw niyan, powerful yan enough to change you. Powerful yan enough para magkaroon ng transformation sa buhay natin. Amen? Huwag po tayo magiging Kristiyano na lukewarm. Amen? Pagka tayo lukewarm, isang parte ng katawan nasa kasalanan, isang parte na kay Lord, iluluwa ka niya, idudura ka niya. Amen? Amen. Kasi po ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nakikita niya yung mga lingkod niya, tuwing linggo, ang saya-saya, nagpupuri kay Lord, taas kamay, sumasayaw, kumakanta.
Pero po yung kind ng offering na nare-receive niya during Monday to Saturday, wala pong kalutay-lutay. Amen? So ngayon mga kapatid, I hope nakikita po natin yung kabigatan ng message ngayon. No? Kasi po tayo, nagluluto tayo. Yung manok, binabalatan natin, hinuhugasan natin, tapos yung mga fats, di ba, tinalagay natin sa isang tabi. O ngayon, nag-iwa tayo ng gulay. Yung mga gulay minsan may bulok na parts. Hiwain din natin yon, tatanggalin natin yon. So ngayon, yung mga magagandang parts, iluluto natin, kakainin natin. Tapos yung mga tira-tira, papakain natin sa mga hayop or itatapon lang sa lapag. Nakita po natin yung representasyon, illustration. Nakukuha natin yung good parts on our own, pero yung mga tira-tira, binibigay na lang natin kay Lord. Ano nga yung intro? Strong foundation. The Lord deserves honor and respect. Hindi po niya deserve yung mga bagay na low quality offerings. Amen? So ngayon, bilang mga kapatid po sa Panginoon, mahal na mahal ko po kayo bawat isa. Sa sobrang mahal din tayo ng Diyos, ayaw niya pong nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Amen? Ayaw po niyang papatuloy tayo sa kasalanan. Ayaw niya na meron tayong divided heart. No? Ayaw niya na yung puso mo, mas mahal to, si ganito, si ganyan, kaysa sa Kanya. Diba? Kasi kung mahal mo, ibibigay mo yung wasto at nararapat. Amen? Kaya po hindi rin aksidente talaga na LSS talaga ako sa song na nararapat. Glory sa Panginoon, dun sa kantang yun. Na LSS ako buong linggo. Ewan ko, nagsasawa na yata mga kasama ko sa bahay. Sa kantang nararapat. Okay? Next. Okay. Ito po yun, oh. Modern times na po to. Modern times para sa atin. Dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Okay. Meron po tayong mga katawan. Hindi na po natin i-offer yung animals. Hindi na po natin i-offer yung kahit ano pa, kundi yung katawan natin. Pero, pagka kasi nag-offering po sa Old Testament, patay yung hayop. Papatayin kasi susunugin, tatanggalin yung organs. Pero hindi naman tayo nire-require ni Lord na mamatay physically. Ano po yung sinasabi niya? Living. Binuhay ka ng Diyos, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Amen? Because of all He has done for you, let them be living and holy sacrifice. Kasi, kailangan daw buhay at holy. Pag sinabi mong holy, walang bahid ng karumihan. Kasi this kind, He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Amen? So yun pala yun. Ang dali basahin. Ang dali makita, pero ang hirap gawin. Isang verse lamang to, pero ang hirap i-apply. Offer your bodies as a living sacrifice to the Lord. Kasi ito po yung worship natin daw sa Kanya. Diba? Yung offering natin. Pagka tayo, tuwing weekdays, no? Tuwing weekdays, talagang babad tayo sa prayer, babad tayo sa Word of God, babad tayo sa worship natin kay Lord. And, minamahal po natin yung mga taong ang hirap mahalin. That is how we worship the Lord during weekdays. Diba? Kasi po sabi po ng isang kanta, hindi po natatakot ang dyablo pag nakikita tayong nagsasama-sama malakas tuwing Sunday. Hindi siya takot dyan. Kung alam niya naman na Monday, back to zero ka, back to normal ka, back to the world ka. Diba? So ganun po. Dapat buhay tayo, dapat holy po yung mga sacrifice natin sa Panginoon. Kaya nga po, prayer ko lagi, Lord, tuwing Sabado, pagkakatapos namin dito, praise and worship, Lord, let our service be holy and pleasing to you. Kasi kung hindi yan banal, hindi ka rin mapiplease, hindi ka matutuwa. Kagaya ng attitude mo sa mga priest sa Malakay. Next. Ito po na ba? Sabi po to ng mga priest. Patapos na po tayo. You say, it's too hard to serve the Lord. Ang hirap naman maglingkod kay Lord.
and you turn up your noses at my commands. Ano po tong meaning ng turn up my noses? Parang ginantuhan mo yung yung commands ni Lord. Parang ginantuhan mo. Ganun yung itsura. Di ba? Pagka may commands si Lord, di ba? Ganun yung mukha mo. Para mong inirapan si Lord. No? Sabi, ang hirap naman i-serve ni Lord. Nakaganon ka. Ang hirap naman, iirap ka. Di ba? Grabe na po ka-arrogante yung mga priest nung time na to. Ang hirap naman, kasi ang dami-daming guidelines. Kailangan healthy, kailangan ganito. Ang hirap naman. Think of it, animals that are stolen. Oh, grabe naman yun. Iaalay mo, galing sa nakaw. Sabi ko sa mga kabataan kahapon, ang hirap mag-bring glory to Lord Jesus sa mataas mong grado kung alam mong galing sa kopya. Lahat ng yun. Answers that are stolen, tumaas yung scores mo, tapos, uy, glory to Lord Jesus. Think of it, animals that are stolen and crippled, pilay, and sick are being presented as offerings. Should I accept from you such offerings as this, as the Lord? Hindi no? Kaya po, ito na po yun. Bottom line, sabi po nila, ang hirap maglingkod kay Lord, ito po yun. Next po natin. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yun po kasi yun eh. Pagka nagpapatuloy tayo sa disobedience natin kay Lord, ano nararamdaman natin? Hardened heart? Nakakapagod na. Diba? Naramdaman nyo na po ba yun, mga kapatid? Naramdaman na po ba natin yun na, kay Lord ka na eh. Kay Lord ka na talaga. Yes, Christian ka na, naglilingkod ka na kay Lord. Pero dumadating yung punto na nalulugmok tayo sa kasalanan. At dahil dyan, napapagod na yung atin pong mga spirito. Ano nangyayari, di ba? Every time po na tayo nagkakasala, may conviction right away. Yes. Amen. Na-convict ka. Nag-sorry ka. Pero ulitin mo na naman, ano po ginagawa natin sa Holy Spirit? We are grieving the Holy Spirit. Nagtatampo ang banal na spirito each time na nagko-continue po tayo sa disobedience natin sa Kanya. Kaya po mga kapatid, bakit maraming mga Kristiyano, mga lingkod na ng Lord, ang tumatalikod? Napapagod dahil sa kagagawan din nilang disobedience. Simple lang naman eh, sumunod ka kay Lord, papabulan ka niya, ibibless ka niya, bibigyan ka niya ng true joy. Pero po mga kapatid, wala pong true joy sa kasalanan. Amen? Magkakaroon ka ng joy, 1 segundo lang yan. Hindi po true joy yun pag nawawala. Amen? Mga kalalakihan, if the pleasure is there, if the pleasure will fulfill you, bakit 1 second lang yun? It's not true joy, it's not true pleasure pag nawawala. Because true joy lasts forever. And that true joy is a fruit of the Holy Spirit that comes from love. Amen? So yun lamang po talaga yun eh. Ang dami talaga napapagod. Napagod na, kaka-repent, ulit na naman ang kasalanan, repent, ulit. Ikaw na yung napagod. Kaya nag-backslide. Hindi na nag-pray, hindi na nagsimba, hindi nag-worship. Next. Disobedience turns worship into an obligation rather than a delight. Diba? Napagod ka na eh na, ano ba yan? Kailangan ko itong gawin eh. Ganto talaga. Nagkasala ko. Diba? Nagiging obligasyon na lang at hindi ka na nade-delete galing sa puso mo yung service mo kay Lord. Gamitin po natin ito bilang serious word to the Lord. Next. Ito. Last verse po natin, 14, sabi ni Lord. Grabe na, last verse. Cursed is the cheat. Pagasumpain ang mga mandaraya who promises to give a fine ram from his flock, but then sacrifices a defective one to the Lord. For I am a great king, says the Lord of heaven's armies, and my name is feared among the nations.
Mga kapatid, mga lingkod ko sa Panginoon. Again, we are not condemning each other. We are not here para magturo. Pero di ba mga kapatid, nung pumasok tayo sa ministry, pinag-pray tayo dito. Nag-vow tayo, nag-promise tayo to give our best to the Lord. Ano sabi ni Lord? Sumpain yung mandaraya na sinabi niya. Ibibigay niya ang the best, pero mag-o-offer ng tira-tira. Mag-o-offer ng low quality offering kay Lord. Hindi po niya deserve yun. Hindi po deserve ni Lord ng ganito. Next. Kaya po sabi po ng Ecclesiastes, no? It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Sa NLT naman, it is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Siyempre po yung mga temple priests, nag-vow po yan bago sila maitatag doon. Nung sila ay inoordina, of course, nag-vow yan sila na, Lord, I will be pure to you. I will be holy to you. I will fulfill my duty. Nag-vow sila. Pero po, sabi na Ecclesiastes, kung hindi mo rin tutuparin, huwag ka na lang mag-promise. Bakit? Kasi po yung konteksto nito, hindi po sa tao. Kung babasahin po natin yung verse 4 niyan, sa Diyos po na promise yan. Have we promised something to the Lord? Nag-promise ka po ba kay Lord? Minsan po tayo, nagsasabi tayo, Lord, hindi ko na uulitin. Nasabi na po ba natin yon? Lord, hindi ko na uulitin, pero naulit-ulit. Ano sabi ni Lord? Cursed is the cheat. Sumpain ang mandaraya. Sabi ng Deuteronomy 23:21, If you make a vow to the Lord your God, do not slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. Pag nag-promise ka kay Lord at dinelay mo yan, He is expecting you and demanding you na tutuparin mo. Pero kung hindi, ikaw ay nagkakasala sa Panginoon. Ito po yung other side ng promises. Pagka ang Diyos nag-promise, natutupad. Pero pag tayo nag-promise, hindi natutupad. E di, paano na yan? Kung maglilin lang tayo sa isang side ng promise na negative, wag na lang tayo mag-promise. Pwedeng mangyari yun. Wag na lang tayo mag-promise. Di ba po, pagka kinakasal, may vow? Kasi po, kapag naglin lang tayo sa side na to, pagka naglin lang tayo sa side na to, may butas. Ba't ayaw mo mag-promise? Bakit? Gagawin mo ba ako ng masama in the future? Ito po kasi yung good side naman ng promising, no? Ay, meron po ba? Next nga natin. Wala. Back. Kasi po yung good side ng promise po is ganito. Kaya ka nag-promise kasi you will try your best with the help of the Lord na tuparin iyan. Amen? Ano po sabi ni Hannah? Naalala niyo po si Hannah? Lord, biyayaan niyo po ako ng anak at pag binayaan niyo po ako, ibibigay ko siya ng buo sa inyo. At ginawa niya. Ano po nangyari kay Hannah? Nagkaroon pa ng maraming anak at pinagpala ng Diyos. Amen? Risky, sobrang risky po mag-promise kay Lord, tas hindi natin matutupad. Pero, kung atin po yung natupad sa tulong niya, pagpapala will overflow. Amen? Amen. So ngayon, huwag po tayo matakot mangako. Kasi baka mamaya, ayoko na mangako, sisingilin ako ng Diyos. Hindi. Pagkakaya mong mangako, boldly. Di ba, meron po tayong mga personal prayer eh. Talaga, na kayo lang ni Lord ang nakakaalam. May personal prayer po tayo na, Lord, alam ko po, naaalala po natin yan bawat isa. May promise tayo na pinramis natin kay Lord. Ask the Lord to help us na ma-fulfill iyon. Kasi ayaw din naman ng Diyos na promise breaker ka. Gusto ni Lord, natutupad mo rin yung pinapangako mo sa Kanya. Amen? So ngayon, sa mag-asawa sa kasal, kailangan din talagang mag-vow. Hindi pwedeng hindi. Diba? Kasi, patunay iyan, na hinding-hindi kayo maghihiwalay. Tao man yan, circumstansya man yan, demonyo man yan, hindi. Kasi the love of the Lord is in you, both couple, na pinag-join ng Panginoon. Last. Next. The Lord is deeply grieved, no? Siya ay nagdadalamhati by betrayal.
More than our offerings, He longs for a heart that truly honors Him. Amen? Huwag po natin nahayaan na yung kamay natin active, pero yung puso natin passive. Yung kamay natin, yung bibig natin, nagbi-ministry, pero yung puso, passive na lang patungo kay Lord. Hindi yun ganun eh. Kasi yung serving po natin na to, yung mga body parts po natin na ito, outflow lamang iyan ng galing sa puso natin. Isa pong bagay na ni-reveal po sa akin ng Lord, last year pa to. Sabi ko, Lord, itong kamay ko ginagamit ko sa paglilingkod, tapos gagamitin ko sa kasalanan. Sino ako? Hindi ko pagmamayari itong kamay ko eh. No, na-divided yung kamay ko. Ito, nag-i-strum ng gitara, tapos gagamitin ko rin sa kasalanan. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng active ang kamay, passive ang puso. Kung active ang puso, automatically active ang kamay from serving the Lord. Okay, for the last time, He longs for a heart that truly honors Him. Amen? Next. Okay? The Lord's deserve our best. Okay, basahin mo nga po natin for the last time. Okay, tayo po tayo, awitin po natin ang kantang nararapat. Sinasabi po ng kantang ito na talagang ang Lord, He deserve it all. Nararapat po siya sa lahat po ng ating papuri, ng offering po natin. Nararapat po siya. Therefore, ibigay po natin yung the best natin kay Lord every time. Nasa trabaho man yan, nasa loob ka man ng bahay, nagugas ka man ng plato, gumagawa ka ng kahit anong chores sa bahay, gawin mo yan the best. Nag-aaral ka man, give your best din. Kasi that is the way that we worship the Lord in spirit and truth. Ayaw po niya na nag-offer tayo ng defective na offering. Minsan po mapapasabi tayo ng pwede na yan. Pero ang Diyos po hindi po nalulugod sa pwede na yan. Kaya kayo mga kapatid, awitin po natin yung kanta nararapat. Maraming salamat po, Panginoon, sa maganda po ninyong mensahe, sa po lahat ng glory, Panginoon, and honor. Panginoon, patawarin po ninyo kami kung minsan, Panginoon, nakapag-alay po kami ng hindi po dapat, Panginoon, sa inyo pong harapan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, kung paminsan-minsan, Panginoon, kami po'y nadadala ng temptasyon. Pero Panginoon, ayaw niyo po na nakikita kami nagpapatuloy, Panginoon, sa kasalanan. Panginoon, Diyos, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng patience, Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng grasya po ninyo at mercy, Father God. Nais rin po namin, desire din po namin, Panginoon, na maibigay sa iyo yung best. Nais din po namin, Panginoon, na i-honor, Panginoon, yung napakadakila niyo pong pangalan. O Diyos, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-offer ng aming pong mga katawan. Holy, living sacrifice to you, Father God. Because this is the kind of sacrifice that you will accept. And this is the proper worship to you, Panginoon. Help us, Father God, sa aming pong mga weaknesses. Help us, Panginoon, sa aming pong mga struggles, Lord God. Pagtibayin niyo pa po, Panginoon, yung aming pong mga puso, Panginoon. That one day, Father God, your favor, your blessings will chase upon us, Panginoon. Dahil yung offering, Panginoon, na inaalay na po namin ay wasto na, Panginoon, sa inyo pong harapan. Kami po'y naglulong, Panginoon, sa pagkakataong ito. Help us, Father God, please. Ito lamang po, Panginoon, yung aming panalangin. In the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mantili po tayo nakatayo.